Paano ba magpatubo ng oyster mushroom? Mula umpisa hanggang sa harvest. At ano-anong mga produkto ang maaari mong ibenta pag may mushroom farm ka. So ngayong araw, andito tayo sa farm ni Sir Edwin at Ma'am Heidi. So nasa Sheds Mushroom tayo at ipapakita natin kung paano ba tumutubo ang kabute papunta sa ganitong itsura. Ako po si Heidi Ramirez. Ako naman po si Edwin Baladad. Actually, tatlo po kami dito. Yung si ate kasama. okay. Kaya nabuo yung Sheds. Kaya nabuo yung Okay Sheds. po. Sheila, Heidi. Edwin. Yun. Okay. So si Ma'am Sheila po yung asawa nyo? Okay po. Sisimulan natin, syempre sa simula, yung paggagawa ng substrate. Okay. Compost. Ito po ay mga pinagsama-samang mga kusot, darak, dayami, molasses, at saka yung mga agri-lime. Tapos, yung tubig niya is 1:1. Kung alam ba, 100 kilos yung ginawa mo, 100 liters na tubig. Okay. So, kailangan i-decompose mo siya. Kahit Gano'ng katagal, ma'am? 21 to 28 days. Pwedeng sobra pa doon hanggang hindi nawawala yung amoy. Tapos, Dapat ang amoy na gusto natin ay? yan, yung ganito lang. Normal lang na ano. Kasi Parang earthy na yung amoy niya, amoy lupa. Bale ma'am, yung dayami na inihahalo nyo dito, nag-ano pa kayo? Naggigiling pa kayo? Opo. Ginigiling nyo? Ginigiling po yun. Meron kayong shredder pa? Yan lang. Estimate nito, magagawa nasa 12,000 fruiting bags. 12,000. Gano'ng katagal nyo gagawin yun? Eh, sila po yung nag-start nung last week eh. Ayan, nasa kalahati. Wala pong kalahati. Sila talaga yung team nyo na... Sila po ang team bag. Bali, ang process nyo dito is parang pupunin nyo yung grower house tapos talagang parang isang batch siya. Kaya po ang ginagawa po namin, yung pagluluto, doon kami nag-aantabay sa pagluluto. Kasi ay pagka, halimbawa, sinunod mo yung luto niya, isang batch talaga na magsasabay-sabay pag tinanim mo niya, sabay-sabay mag-aaman. So, dapat inaano rin namin, nilalagay namin allowance at least 2 weeks, 3 weeks para yung iba namumunga na, eto aamag pa lang. Okay. Hindi ganun ka. Para may scheduling din. Okay. Ito po yung aming bagging area. Sila po ang aming mga masisipag na taga-bag. Kaway naman po kayo. Consistent po yung mga yan. Kaway. Sila po ang aming taga-bag talaga na simula't simula pa. So yan. So, ito po yung aming pressing machine, manual. Yan, pinabricate lang po na yun. So yun, paglagay mo dito ng plastic, lalagay naman dito yung substrate. Tapos, ipipress para pumasok doon sa plastic, diretso doon sa loob. Using this machine, ma'am, gaano karami ang nagagawa niyong fruiting bag sa isang araw? Sila po, 600 per day. 600 per day? Kasi po sila naman ay maagang nagsisimula. 4 o'clock nagsisimula na sila para hindi masyadong mainit. Okay. Tapos umawas na sila ng 1. Sa target nila. Maka 600 per day. Pero gugustuhin pa nila, more than pa. Patry nga po ako. Marunong ako nito. Meron akong ganito dati. Kaya ni Kitty yan. Gano'n po kalalim? Meron ba yan? Isa pa. Ito. Malambot na. Hugas na siya. Yun. Maliit. Nakasobra. Di po ako nagtimbang, no? Ito yung gawa ko. Ma'am, butas. Butas. Ito yung
Takpan na lang po. Cut yan. Cut yung butas. So after i-bag yung mga fruiting bags, dito yung pasteurization area ni na Sir. Dito nilalagay yung mga fruiting bags nila para i-pasteurize. So ilan ang capacity nito Sir? Yung Itong ginawa naming chamber ay umaabot ng 2,200. 2,200 full capacity. Full capacity. Meron siyang division para kung ang lulutuin mo ay konti lang, mga less than 1,000 sa kabila. Kung 1,000 plus dito sa kabila. Kaya pag tinan mo siya, 2,000 plus yan. Okay. O kaya natin pinapasteurize to para patayin yung mga bacteria na nandyan. Kasi pagka hindi mo siya pinatay, may minsan iba yung tumutubong kabute. Yung minsan tumutubo rito yung tinatawag nilang kabuting demonyo. Kaya kailangan malinis na malinis siya. Mamamatay lahat anumang bakterya na nandun sa loob. Unang-una pati kapag hindi siya masyadong naluto o na-pasteurize, minsan yung kabuti mo kahit ang tumubo ay white oyster, nagkakaroon siya ng uod. Yan, napakahalaga. Ito napakahalaga kasi ng pasteurization kasi dito nakasalala yung contamination din. Isa binhi, tapos yung pagpapasteurize. Kailangan talaga ito sigurado lutong-luto. Bali, ang pagtatanim po kasi, ito ay medyo sensitive na part. So, yan, kaya lagi kami dito may alcohol. Bago ka magsimula, lagi ka dapat naka-alcohol. So, ito na yung pinasteurize na na fruiting bag. So, palalamigin mo po siya tapos saka mo siya tataniman. So, yan. Ang first tatanggalin nyo muna ito yung nakatali. So, ito po yung ginagamit namin pananim ng kabute. So, yun. Walang buto ang kabute. Ito po ay gawa sa sorghum na galing din po. Yung sorghum, lulutuin siya. Tapos, tataniman ng tissue ng kabute. Yan. So, bali ito ang laman niya. Kayo na rin po yung gumagawa niyan? Opo, sir. So, ang isang bote na ganito, natataniman siya ng 25 na fruiting bags. Dito. Yan yung purpose talaga nito. Parang i-sterilize yung paglalagyan. Opo. Pati ito. Yung pangkungkol. Tapos, ito na siya. Tatanggalin mo itong cotton waste na nakalagay. Tapos, before mo siya kulkulin, gagantuin mo muna siya. Pag okay na, ready na dito. So, ang paggano, dahan-dahan lang kasi para hindi matanggal yung amag na nandun sa buto. Yan. Tapon na natin to. Nagamuyan na tuloy ako. Manok na sinuplet eh. Ayan. Sorry po. Okay lang yun. Makapal ang balat ko. Tapos yun, ano na lang niya. Nilalagay sa gilid para dun sa gilid siya, kasi lalagyan natin yun ng ring after. Sa isang araw po, ilan yung natataniman nyo niyan? Depende po sa bilis ng magtatanim. Di siguro tanongin natin. Pero minsan po, Ma'am, ilan daw po yung natataniman sa isang araw? meron 500. Yeah. Parang hindi po naniwala si Ma'am. 500 po, pero pagka po yung sa mabilisan talaga, nakaka-1,000 sila. Yung mga sanay-sanay na. Mababagal pa lang. Ang labor pala nito, ma'am. Ano ba ang bayaran ng labor nito? Per bag po. Magkano ang bayad sa bagging? Doon po sa bagging, ang bayad po namin doon, 2 pesos per bag. Tapos, yung luto, binabayaran ko na po yung piso per luto. Isang bag, per bag din po. Tapos, itong tanim, 150 per bag? Opo. So, yun. Kung ilan yung mataniman nila, hati-hati sila doon sa Yan. After nung malagyan na ng sorghum, yan, lalagyan na ng ring. So, ito. Dito pa lang tayo magre-ring. Pag nalagyan ng ring, hihigitin lang po natin yung gilid-gilid. Yan, para open siya. Lagyan ng papel.
and rubber band. Hindi naman po. Ayan. So, eto na siya. Ayan. Yan na, malinaw. Ang mushroom walang buto kasi fungi ang mushroom. Ito yung akala ng mga taong buto niya. Pero hindi. Ayan. Hintay na lang po yung incubation period niya ng 1 month bago ma-fully ramified. Tapos, yun na. Sasabit na. So 1 month po siya dyan sa So, opo. 1 month. stante. Opo. Ito yung aming storage area. So, itong fruiting bags na to, pwede rin po itong naming binibenta rin po namin ito sa halagang 30 pesos per fruiting bag. Yeah. 90% fully ramified na po siya na bago namin ibenta sa customer namin. So pagkatapos nung incubation period, dito yan isasabit sa growing house. Mushroom growing house. Ilan ma'am ang capacity nitong growing house niya na to? Ito pong growing house na to, ang capacity po nito nasa 7,000 to 8,000 fruiting bags. Ilan ma'am yung growing house niya? Dalawa po. Yung isa nandun sa kabila, pwede po siyang na nasa 10,000. So ang capacity niya ay nasa Sa 17,000. 17,000. Okay. Samahan niyo po ako mag-harvest ng ating fresh mushroom. Yan. Sarap nito. Bagong-bago. Paano ma'am malalaman na ready to harvest na ang kabute? Pagka, yan, ganyan na siya. So sa mga hindi nakakaalam, ang first farm venture ko ay mushroom. Yan, matagal ako nag-mushroom. And tumigil lang ako dahil napaka-labor intensive niya. Ay hindi ako makakuha dati ng tauhan. So, una kami nagkakilala ni John Paul, tauhan ko siya sa mushroom farm. Tapos nung nag-toda farm na ako, yan, bumalik siya. And ang idea ko ngayon is maggagawa ako ng maliit na growing house. Bibili na lang ako ng fruiting bags and mag-grow tayo ng ilang mushroom doon sa farm. Ang usual niya, harvest dilig. Para yung kabuti mo, yung maliliit lang ang madidilig niya kasi para hindi babasa. So ngayon, sa dami ng aming fruiting bags, ang gamit na po namin pandilig, power sprayer na po. So yan. Pagka ganitong umaga, ang dilig pa niyan, ang ginagawa ko sa pagdidilig, pinapasawaan ko. Kasi matagal pa naman yung maghapon eh. Mainit pa yung maghapon. Gano'ng kadalas ma'am nagdidilig? So, depende po sa panahon. Pagka ganitong maulan, 2 beses lang po ako magdilig. Sa umaga at saka sa hapon lang po. Pero pagka ganyang naman ang panahon, 3 beses mainit. Pagka-harvest, ginugupit ko ito, nililinis, sinusort. Ang paglalagay nakatao para mas maganda ang presentation. So pagka 100 grams na siya, kung ilan yung order namin, ganito rin kadami ang aming ginagawa. So ay pagka dito lang pang 35 pesos namin to. Yung ganito. Ang mas affordable sa mas nakakarami pagka pwede 100 grams. Kung ba siguro nabibigatan sila sa per kilo, pero pwede silang bumili ng 100 grams. So syempre dito sa pagma-mushroom, hindi lang mushroom ang nabebenta natin. Tama ba ma'am? Yes, po. Tama ba sir? Sige ma'am. Sige sir, isa-isahin nyo kung anong nabebenta nyo dito sa inyong farm. Sabi nga, pag sa mushroom, walang tapon. So, from spawn to finished product, lahat So, itong spoon namin, ito, nabibenta namin to ng 70 pesos per bottle. And, fruiting bags, 30 pesos. Fully ramified na yun. Fully ramified na po yun, Mga 1 week bubunga. Tapos, yung fresh mushroom namin na naka-repack, 35 pesos.
Per kilo. Pwede po per kilo. 220 pesos per kilo po. So, and meron na rin po kami mga products. Ang aming chili mushroom na 120 per bottle. And chicharon. Ang aming pong chicharon available po sa original at spicy flavors. 120 po ang aming benta. Meron din per pack. po kaming mushroom. And last, ito po yung burger patty mushroom. Pure mushroom po ito. So ito po ay 105 pesos po ang isang pack, 5 po ang laman. And yung po aming sineserve dito, pwede rin po pre-order pag marami. O pwede rin po deliver yung po aming in-demand na mushroom burger. Ang karne talaga. Ang Sheds Mushroom House po ay matatagpuan dito sa Purok 4, Barangay Tumbaga 1, Sariaya, Quezon. At may Facebook page po kami na Sheds Mushroom. At ang aming pong contact number ay 0999-4151-580. Maraming salamat ma'am, maraming salamat sir sa pagpapaunlak para ma-share natin sa ating mga Call of Duty kung paano gumawa ng mushroom at mapakita na marami palang product from mushroom aside from mushroom itself. Okay. Sila, maraming salamat, subscribe and peace!